isipan sa gawain ito sapagkat sa Panginoon na makita yung ating marugdog na paglapit sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, marami pong salamat Panginoon. So magang kay gandang ibinigay ninyo. Minsan pa kami nagtipon-tipon dito upang ikaw ay pagkulay-kulay. Salamat po Panginoon sa pag-ibig na hinalay nyo sa bawat isa. At naranasan namin Panginoon ang iyong unconditional love sa klase ng pag-ibig na walang pinipiling sino man. Nagpapalit kami, Panginoon, naranasan namin ito. Muli kami, Panginoon, narito, sabit sa iyong mga salita, patubayan na kami, Panginoon, sa isip, sa salita, na ang lahat ng aming mga mapapakinggan ay itimo sa aming mga puso, at sa takdang panahon ay ito po ay lalago at makita, Panginoon, ang iyong kanindigan. Salamat po, Panginoon, sa music ministry, sa kanilang mga awitin, ay mapupus-pus na kagad kami sa mga gawain ito at sa kay Pastor Joshua na magpapahayag ng iyong mabuting balita. Gamitin po siya, Panginoon, bilang instrumento ng iyong papahayagan. Uwi kami, Panginoon, matagumpay at naniniwala kami everything works together for good to those who love you. In Jesus' name, Amen. Sa isa po pumagpalang umaga sa bawat isa, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, hayaan po muna natin ngitian natin yung ating mga katabi. Sabayan natin ang pagkaway at batiin natin ang bawat isa ng isang pumagpalang umaga kapatid. Ayan. So, alam ko ang bawat isa ay nagagalak at narito tayo muli upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hayaan niyo po muna ako pumasa ng isang talata sa ating Biblia. Ito yung magagaling po sa Isaiah chapter 25 verse 1. Ang sabi po dito, O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name. For you have worked wondrous plans formed long ago in perfect faithfulness. Naniniwala po ba tayo ng ating Panginoon ay tapat? Amen. Mahina. Naniniwala po ba ng ating Panginoon ay tapat? Amen. Amen. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos na naniniwala ang ating Diyos ay magputi sa ating mga lugar. Sumigaw ang mga anak ng Diyos na alam na ang ating Panginoon ay sapat at tapat sa ating mga buhay. Yes, Lord, yes, Jesus. Samahan niyo po kami kumigak at umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord.
want to thank God for our lives, for the love that He has blessing us, for the mercy that He has shown us sa buhay natin. Although we are sinners, minahal tayo ng ating Panginoon. So, let us just feel the presence of our God in our midst. Let the Lord embrace you today, kapatid. In every struggles, in every circumstances natin, problems na ating pinagdadaanan sa oras na to. Alam natin ang Panginoon ay nakatingin sa atin. Inaabot niya ang kanyang kamay sa bawat isa. Yes, Lord, I just want to worship you this moment. Yes, Jesus, our Savior, our King.
salamat. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsasabi na, Amen and Amen. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala ka. Kailangan po namin ang inyong mga salita bawat araw ng aming buhay. Kami po ay maniligaw, mapapariwara kung wala kaming ugnayan sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, na kami po ay pinili ninyo, hinanap ninyo kami. Nung ang buhay namin ay ligaw na ligaw, natagpuan mo kami. Nung kami ay nakatalikod sa iyo at hindi namin alam kung ano ang gagawin, iniunat mo ang iyong kamay at kami ay iyong niyakap. Kaya narito po kami, pinapasalamatan ka. Narito kami, pinapupurihan ang iyong biyaya sapagkat hindi kami ang bumili sa iyo, kundi ikaw ang pumili sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Bagaman kami hindi karapat-dapat piliin, bagaman hindi po kami karapat-dapat kaawaan, ibinigay mo ng walang bayad ang iyong pagmamahal sa aming lahat. And today, Lord, we are just grateful at hindi po sapat ang aming mga salita, Panginoon, upang masuklian ang pag-ibig mo sa amin. Salamat, minahal mo kami. Nung kami ay makasalanan pa, ikaw ay namatay para sa amin. Kaya papuri sa iyo, aming Panginoon. Papuri sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Yaman po ba ang palakpak na nagpapasalamat? Yaman po ba ang palakpak na nagpupuri? Sumigaw tayo ng hallelujah! Sumigaw tayo ng praise the Lord! Hallelujah! Come on, clap your hands, just praise Him! Glorify His name! We glorify you, God! We glorify you, Jesus! Amen, amen. Pwede mo bang yakapin ninyo ang inyong katabi? Sabihin mo sa Kanya, hindi ka bibitawan ni Lord. Kahit bewang-bewang paminsan. Amen? Tapat ba ang Diyos? Sabi ng Word of God, kahit minsan hindi tayo tapat, siya'y nananatiling tapat. Kaya ka narito, hindi ka binitawan ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at babasahin ko po sa inyo ang aklat ng Obadias. Babasahin po natin mula verse 17 hanggang verse 21. Tingnan po natin ang verse 17. Ang sabi dito, pero may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion, at minsan pang magiging banal ang lugar na ito. May babalik sa mga lahi ni Jacob ang mga lupain na dati nilang pag-aari. Verse 18. Ang mga lahi ni Jacob at Jose ay magiging tulad sa apoy, nalilipol sa lahi ni Esau, na tulad naman ng dayami na madaling masunog. At walang matitira sa lahi ni Esau. Totoong mangyayari ito dahil ako, ang Panginoon,
ang nagsasabi nito. Verse 90, sasakupin ng mga Israelitang taga-Negev ang bundok ni Esau. Ang mga Israelitang nakatira sa kaburulan sa kanluran ay sasakupin naman ang lupain ng mga Filisteo. Sasakupin ng mga Israelita ang lupain ng Ephraim at Samaria. At ang lahi ni Benjamin ay sasakupin naman ng Gilead. Verse 20, sasakupin ng maraming Israelita na galing sa pagkabihag ang lupain ng Kanaan hanggang sa Sarephat. Ang mga taga-Jerusalem na binihag sa Sepharad ay sasakupin naman ang mga bayan ng Negev. Panghuling talata po, verse 21, aakyat sa bundok ng Zion ang mga tagapagpalaya ng Israel upang pamahalaan ang mga taong naninirahan sa bundok ni Esau. At ako ang Panginoon ang siyang maghahari. Ito po ang salita ng Diyos. Sino po sa inyo naniniwala na kasama natin ang Panginoon ngayong umaga? Amen! At dahil kasama po natin ang Panginoon ngayong umaga, siya po ay nakikinig sa ating mga dasal. Siya po ay nakikinig sa ating mga damdamin ngayong pong umaga. At dahil totoo po ang pangako ng Panginoon, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, hawakan niyo sandali ang inyong katabi. Let us pray for one another. Just intercede for that person. Tapat ang Diyos, kasama natin ang Panginoon. Yes, Lord. Father, listen to the prayers of your people. Salamat, Panginoon, hindi po kami binitawan. Salamat po, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen at Amen. Pwede na po tayo maupo, mga kapatid. Praise God. Ang pamagat po ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga ay akin pong tinawag na ganito. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo sa Kanya, hindi mo kaya. Kailangan mo ang Diyos. Amen. Upang bigyang linaw ang paksang ito ay pag-aaralan natin ang dalawang bansa na nabanggit po sa ating binasa kanina. Una, ang Edom, na ang bansang ito po ay simbolo ng pagtitiwala sa sarili. At pangalawa, ang Israel, na siyang simbolo naman ng pagtitiwala sa Diyos. Ilan pong bansa ang nabanggit? Ilan? Ano po ang unang bansa? Ano po yung pangalawa? At ano ang sinisimbolo ng Edom? Pagtitiwala sa sarili. At ang Israel naman, simbolo ng pagtitiwala sa Diyos. Tingnan po muna natin ang bansang Edom. Tingnan natin sandali ang kwento ng bansang ito na matatagpuan natin sa Obadiah o Obadias doon po sa verse 2. Ang sabi ng verse na ito, sapagkat sinabi ng Panginoon sa mga taga-Edom, makinig kayo, gagawin ko kayong pinakamahina sa lahat ng bansa at hahamakin nila kayo. Sa talatang ito ay pinakilala ang kakayanan po ng Diyos na magpabagsak ng isang bansa. At ang sabi niya, ang bansang Edom ay kanya pong pababagsakin. Maganda pong tanungin sa puntong ito,
Bakit kaya ibig ng Diyos na pabagsakin ang bansang Edom? Tingnan po natin ang verse 3. Ang sabi doon, sinasabi ninyong walang makakapagpabagsak sa inyo dahil nakatira kayo sa burol na bato. Sa pagyayabang ninyong iyan, dinadaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. Ito po ang dahilan kung bakit ibig ng Diyos na pabagsakin ang bansang Edom. Sila daw po ay may angking kayabangan. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Tingin nila sila ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo at walang sino man ang pwedeng makapagpabagsak sa kanila. Ang tingin ng mga taga-Edom, lahat ng babangga sa kanila ay magmimistulang palyok na babangga sa isang pader. Matatag daw sila, makapangyarihan, maimpluwensya, yan ang tingin nila sa kanilang sarili. Subalit sabi ng Diyos, sa kanilang pagmamayabang ay dinadaya lamang nila ang kanilang sarili dahil ang totoo, kahit na anong lakas nila, meron pa ding pwedeng magpabagsak sa kanila. At ito ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang sabi po sa verse 4, sapagkat kahit gawin ninyong kasing taas ng pugad ng agila ang inyong tirahan at paabutin pa ninyo sa mga bituin, ibabagsak ko pa rin kayo sa lupa. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Dito po ay makikita naman natin ang puot ng Diyos sa mga taong nagmamataas at nagmamayabang. Para bang sinasabi ng Edom sa verse na ito, hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko naman. Maabilidad ako. Mayaman ako, mapera ako, malakas ako, at kaya kong patunayan sa lahat na ako ay magaling. Sa kanilang asal na ito ay umaasta po sila na parang Diyos. Sinasamba ng mga taga-Edom ang kanilang kakayanan kaysa sa kakayanan ng Diyos. Inaaglahi nila ang Diyos sa kanilang self-sufficiency, sa kanilang pride, sa kanilang arrogance. Kung kaya ang sabi po ng Diyos, sa kanilang kayabangan ay babagsak ang Edom. Ayaw po kasi ng Diyos na may ibang Diyos libad sa Kanya. So ang problem po ng bansang Edom ay self-worship. Ang belief nila ay wala sa kakayanan ng Diyos. Ang belief nila ay nasa kanilang sarili at sinasabi nila, hindi ko kailangan ng Diyos. Mayaman ako, matatag ako, I can do this life on my own. Bigla ko pong naalala, yun pong kwento ng barkong Titanic. Sino po sa inyo napanood na ang Titanic? Taas ang kamay. Ayan, no? At kung napanood nyo na po ang pelikulang ito, ang sabi nung captain, ang sabi po ng kapitan ng barko, sabi niya, hindi kayang palubugin ng kahit sino ang barkong ito. Kahit ang Diyos, hindi niya kayang palubugin ang Titanic. Ang sabi po ng kapitan, even God Himself couldn't sink this ship. Parang Edom, ano? May taglay na kayabangan yung kapitan. Hindi to kayang palubugin ng Diyos. Mas makapangyarihan kami sa Diyos. Subalit napahiya po ang kapitan ito dahil alam natin ang nangyari. Napalubog ng isang iceberg ang napakalaking barkong ito nang ang Titanic ay sumalpok sa tipak ng yelo. Hindi daw kayang palubugin ng Diyos ang Titanic, pero napalubog naman ng yelo. Kaya mga kapatid, kahit na anong rangya, kahit na anong laki, haba at lapad ng Titanic, hindi pa din ito uubra sa karangyaan at kalakihan ng ating Diyos. Ang Diyos lamang ang matibay. Pwede po bang sabihin natin yan sabay-sabay? Ang Diyos lang ang matibay. At ang lahat ng mag-aaklas, lahat ng magyayabang, at lahat ng magmamalaki laban sa Diyos ay mapapahiya. Yan po ang mensahe ni Obadias sa Edom, sa isang bansa na mapagmataas. Kaya ang sabi po ni Obadiah sa verse 5, sabi po ng verse na ito, hindi ba't kapag pinasok ng mga magnanakaw ang iyong bahay, ang kukunin lamang nila ay ang kanilang magugustuhan?
At hindi ba't ang mga namimitas ng ubas ay nagtitira ng ilang bunga sa puno? Pero uubusin kayo ng inyong kaaway. Ipinagmamalaki pala ng Edom ang kanilang dami. Marami kami. Pero ang sabi ng Diyos, huwag silang masyadong makampante dahil pwede silang ubusin ng Diyos. At ang sabi mo sa verse 6, hahanapin nila at kukunin lahat ang kayamanan ninyong mga lahi ni Esau. So dito makikita po natin, ipinagmamalaki ng Edom ang kanilang kayamanan, ang kanilang riches, ang kanilang salapi. Subalit sabi ng Panginoon, huwag silang masyadong makampante dahil pwedeng kunin ang kanilang kayamanan at tuluyang mawala. Kalbitin mo nga yung katabi, sabihin mo sa kanya, kay Lord lang tayo magtiwala. Kaya tama po yung inaawit natin paminsan-minsan. Ang sabi ng song, He give and He take away. Ang Diyos po may kakayanang magpala, pero ang Diyos din po ay may kakayanang bumawi o bawiin ang pagpapala. Sabi po ng verse 7, dadayain kayo ng inyong mga kakamping bansa. May mga kakampi daw ang bansang ito. Sasalakayin kayo ng mga bansang nakikipaglaban sa inyo at palalayasin nila kayo sa bayan nyo. Silang mga nakisalo sa inyo ang siya pang palihim na maglalagay ng bitag laban sa inyo. So dito po sa verse na ito, makikita natin, ipinagmamalaki naman ng Edom ang kanilang mga kakampi. Marami akong kaibigan, marami akong koneksyon, marami akong mga kaalyansa. Tingnan mo mga kaibigan ko, sila ay kagaya kong malalakas. Subalit sabi ng Panginoon, huwag silang masyadong makampante dahil pwede silang iwan ng mga ipinagmamalaki nilang kakampi, koneksyon, at kakilala. Minsan po inaalaw ng Panginoon mawalan tayo ng koneksyon. Minsan po inaalaw ng Panginoon na mawalan tayo ng mga kakilala na pwedeng sandigan upang wala po tayong aasahan kundi ang biyaya lamang ng Diyos. Amen? Praise God. Sabi po ng verse 8, ako ang Panginoon ang nagsasabi na lilipulin ko ang marurunong. Dito naman pinagmamalaki nila ang kanilang talino. Lilipulin ko ang marurunong sa inyo sa araw ng aking paghatol at mawawala ang karunungan sa Edom, ang tinatawag na bundok ni Esau. Dito pinagmamalaki ng Edom ang kanilang dunong, ang kanilang katalinuhan. Subalit sabi ng Diyos, huwag silang masyadong makampante dahil pwedeng bawiin ng Diyos ang talino at dunong ng tao. Siguro po pinagmamalaki ng mga taga-Edom, kaya naman namin maghanap buhay gamit ang aming karanasan. Kaya naman namin umalagwas sa buhay gamit ang aming sariling karunungan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong umasa sa inyong wisdom. Huwag niyong asahan ang inyong galing. Pag ginusto kong bawiin ang inyong talino, kayang-kaya pong gawin. Sipuhin mo sandali ang iyong katabi, sabihin mo sa Kanya, si Lord talaga ang kailangan mo. Amen? Sabi po ng verse 9, manginginig sa takot ang inyong mga sundalo. So, pinagmamalaki naman niya ang kanyang puwersa, no? Manginginig sa takot ang inyong mga sundalo sa lungsod ng Teman. Kaya mamamatay kayong lahat na nakatira sa bundok ni Esau. So pinagmamalaki ng bansang ito ang kanilang sangbatahang lakas. Walang pwedeng bumangga sa amin. May mga armas kami. May mga sundalo kami. Pero ang sabi ng Diyos, huwag silang masyadong makampante dahil pwedeng malipol ang ipinagmamalaki nilang mga sundalo. Tumingin ka ulit sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, wala tayong maipagmamalaki kay Lord. Lahat ng bagay sa Kanya nagmumula. Kaya po sa pag-aaral na ito, makikita natin ang isang message na very clear. Hindi natin pwedeng panghawakan, pakinggan nyo ito, hindi natin pwedeng panghawakan ang lakas, yaman, talino, abilidad, at koneksyon sa ating ikauunlad dahil pwede itong mawala sa atin. Pag hinipan niya ng Diyos, pwedeng mawala sa isang iglap. Amen. Kaya ang tanong sa lahat ng narito, nasaan ang inyong pagtitiwala?
Ang pagtitiwala nyo ba ay nasa inyong ipon? Pwedeng mawala yan sa isang iglap. Ang pagtitiwala nyo ba ay nasa inyong talino? Pwede kang ma-mental block paminsan-minsan. Ang iyong bang tiwala sa iyong hanap buhay ay sa iyong lakas? Paano kung dumating ang araw na ikaw ay manghina? Lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng mawala kung gugustuhin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong gumaya sa idol. Ang ating pong ikinalalakas sa buhay ay ang Diyos lamang. Amen? Kaya sa puntong ito, pagbulay-bulayan po natin, tayo ba ay kagaya ng idol? Tayo ba ay kagaya ng bansang ito na umiiwas sa Diyos dahil tingin natin, kaya ko naman? Meron ba tayong pinangahawakan sa buhay maliban kay Lord? Sa ating pagninegosyo, na kanino ang ating tiwala? Sa ating pag-aaral bilang mga estudyante, na kanino ang ating tiwala? Sa ating promotion sa trabaho, na kanino ang ating tiwala? Lahat ng pinagtitiwalaan natin ay pwedeng mawala, kaya kay Lord lang tayo magtiwala. Sabay-sabay po natin yung bigkasin. Lahat ng pinagtitiwalaan natin ay pwedeng mawala, kaya kay Lord lang tayo magtiwala. Di ba ba ang sabi ni Santiago dun po sa James chapter 4 verse 6, ang sabi niya dito, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Dito po sa verse na ito, makikita po natin na ang Diyos dinidisiplina ang nagmamataas. Subalit siya naman na nagpapakumbaba, sila daw ang tumatanggap ng awa at biyaya mula sa Panginoon. Mga kapatid, ang disiplina ng Diyos ay bahagi ng Christian life. At minsan talaga darating tayo sa point, pinipitik-pitik tayo ng Panginoon. May mga pagkakataon minsan na, teka muna, papawiin ko muna ito sa iyo, anak. Kasi minsan nalilimutan natin ang Panginoon. May mga pagkakataon nagiging masyado tayong self-confident na wala na tayong time to pray, wala na tayong time to study God's Word, na parang bang sinasabi natin kay Lord, kaya ko naman. Lord, sorry hindi ako makakapag-devotion ngayon. Sorry Lord, hindi ako makakapag-pray ngayong umaga, ngayong araw na ito kasi sobra akong abala. But what if ibigin ng Diyos na mawala lahat ng tinatangkilik natin? Mga kapatid, life is so fragile. We need the Lord every day. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, alam ko kinakausap ka ng Panginoon ngayong umaga. Siguro yung iba sa inyo patango-tango, pero ang totoo, ang isip ngayon ay nandun pa rin sa negosyo. Siguro ang ilan sa inyo ngayon ay pa-amen, amen, pero yung isip mo nandun pa rin sa sasagutan mong math problem. Kapatid, sign niya na minsan naaadik na tayo sa kabisihan, naaadik na tayo sa kakayanan natin. Na ang totoo, pati buhay natin, pati hinga natin, at bawat talino na dumadating sa utak natin, hiram lang naman sa Panginoon. Galing din kay Lord. Kaya tingnan mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, unahin mo si Lord. Si Lord ang priority. Amen? Marami pong tao ngayon ayaw lumapit kay Lord dahil sinasabi nila, okay naman ako. May trabaho naman ako. May kinikita naman ako. Nakakaraos naman ako bawat araw. Pamilya namin nakakaraos naman. Sa totoo lang, nakakabahala ang mga ganyang linyahan. Kasi ang pinagtitiwalaan nila ay marupok. Sabihin nga po natin marupok. Bakit marupok? Kasi dito po sa pag-aaral makikita natin, pwede yang bawiin ng Diyos. Pwedeng mawala. Kaya nga ang pamagat ng message natin, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Amen? So yan po ang naging problema ng bansang Edom. Nandun po yung pagsamba nila sa kanilang kakayanan. Nandun po yung kanilang masyadong, alam mo yun, confident
sa kung ano ang meron sa kanila, masyadong confident sa kanilang kakayanan, nalilimutan nila ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, kakalabanin ko kayo kasi hindi nyo na ako sinasamba, hindi nyo na ako kinikilala, masyado na kayong mataas. Pero doon po sa kwento ni Obadiah, ipinakilala niya ang pangalawang bansa. Kabaliktaran naman ng Edom. Kung ang Edom, kinalimutan ang Diyos, ang Israel naman, sinasabi nila, wala kaming magagawa kung wala ang Diyos. Tingnan po natin kung ano ang kwento ng bansang Israel. Tingnan natin ang verse 10. Ang sabi dito, dahil sa inyong pagmamalupit sa mga lahi ni Jacob o ng Israel, na inyong kalahi, malalagay kayo sa kahihiyan at lilipunin magpakailanman. Pinagmamalupitan daw ang Israel ayon sa talatang ito. Ibig sabihin, ang Israel ay api at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala silang maipagmamalaking lakas, hindi kamukha ng kanilang kapitbahay na Edom. Verse 11, sabi dyan, pinabayaan lamang ninyo ang Jerusalem nang salakayin ng ibang bansa. Pinabayaan ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian at paghati-hatian sa pamamagitan ng palapunutan. Kayo'y tulad nila ng mga kaaway ng Israel. Dito po makikita natin, walang maipagmalaking lakas ang bansang Israel, hindi kagaya ng Edom. Bakit po nasabi na wala silang kakayanang, wala silang maipagmalaki na kakayanan? Kasi ang sabi dyan, sinasalakay nga sila ng ibang bansa. Sila ay mahina. Sila ay marupok. Hindi kagaya ng kapitbahay nilang bansa na ubod ng lakas. Wala din daw silang kayamanang maipagmamalaki. Hindi kagaya ng Edom na maraming ginto. Sabi po sa verse 12, hindi kayo dapat natuwa sa panahon ng kapahamakan ng mga taga-Huda na inyong kalahi. Hindi kayo dapat nagalak sa panahon ng kanilang pagkawasak at hindi sana kayo nagmalaki sa panahon ng kanilang kasawian. Tingnan niyo po yung tatlong salita na aking pong ginuhitan dyan. Yan po ang naranasan ng bansang Israel. Kapahamakan, pagkawasak, kasawian. So ibig sabihin, wala pong binatbat, walang kayang ibuga ang Israel. Kumpara po sa bansang Edom, mahina sila. At ang kanilang bayan ay kilala sa kapahamakan, trouble, pagkawasak, kasawian. Pwede mong paglaruan at paglalangan ng Israel dahil ito'y mahina. Kumbaga pinapakita ko sa verse natin na binabasa, ang Israel, sila yung klase ng bansa sa verse na ito na madaling lansihin. Alam niyo po yung lansihin? Madaling maloko. Ano ho? Dahil sila ay marupok. Sila ay mahina. Napaka-vulnerable po nila. Sabi sa verse 13, hindi kayo dapat pumasok sa lungsod ng aking mga mamamayan sa panahon ng kanilang kasawian at kumuha ng kanilang mga ari-arian at hindi sana kayo natuwa sa panahon ng kanilang paghihirap. Talagang napakalinaw po, walang maipagmalaki, walang maipagmayabang ang bansang ito laban sa Edom. Kasawian, kahirapan lang daw ang meron sila. Then sabi po sa verse 14, hindi ninyo dapat tinambangan sa mga sangang daan at pinatay ang mga tumatakas mula sa Jerusalem. At hindi sana ninyo ibinigay sa mga kaaway nila sa panahon ng kanilang kasawian. Talagang hindi po malakas ang bansang ito. Api-apihan. Kumbaga kay Mara at kay Clara, ito si Mara na laging nasasampal. Hindi na naabutan ng mga Gen Z, ano? Pero nung kasing 90s, merong sikat na teleserye. Alam na alam ni Ate Rhea yan. Mara Clara, no? Talagang bawat episode, laging may sampalan. At ang laging nasasampal si Mara, yung marubo, yung mahina, yung api-apihan. So parang ganito rin yung kwento nung pinapag-aralan natin ngayon, Edom at Israel, parang Mara at Clara. Api-apihan ng Israel, laging nabubuli. Kayang dayain, kayang paglaruan. Hindi sila matalino, hindi mahusay kumpara sa ibang bansa. Lagi na lang silang nadadaya at naiisahan. Okay, so yan po ang kalagayan ng Israel. At mga kapatid, purihin ang Diyos kasi isinulat ang kwento ng Israel. Kasi lahat tayo nakaka-relate. Amen? Lahat tayo Israel at one point in our lives.
Marami sa atin ngayon, mas nakaka-relate sa Israel kaysa sa Edom. Marami dito sa atin kagaya ng Israel. Wala tayong maipagmalaki na yaman, wala tayong maipagmalaki na matatayog na tirahan. Marahil tayo lagi ang inaapi, tayo lagi ang nadadaya, naiisahan, nauuto, pinagtatawanan, dahil mahina tayo at walang abilidad. Kaya mga kapatid, ini-encourage ka ng Panginoon ngayong umaga. Kung ikaw ay kagaya ng bansang Israel, ito ang message sa iyo ng Panginoon. Nanonood ang Diyos, kita ng Diyos ang mga mahihina at nais silang tulungan. Pwede bang basahin mo yan sa iyong sarili, sabihin mo, nanonood ang Diyos, kita ng Diyos ang mga mahihina at nais silang tulungan. Minsan sumasabi sa isip natin, kung ang Lord ay all-powerful, kung ang Lord ay makapangyarihan, bakit hindi na lang niya paangatin lahat ng buhay natin? Bakit minsan hinahayaan ng Panginoon na dumanas tayo ng pagsubok? Bakit minsan hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin ng pagkalugi, maranasan natin ng sakit at karamdaman? Mga kapatid, isa lang po ang sagot. Minsan inaalaw po ng Panginoon ang mga pagsubok para makita natin na mahina tayo. Para makita natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen? At ito po ang good news. Kapag ang Diyos nakakakita ng kahinaan, doon naman lumilitaw. Doon naman po umuusbong ang kanyang kalakasan. Amen? Parang may bahagi ng buhay mo ngayon na may kahinaan. May bahagi ng buhay mo ngayon na marupok. Diyan lilitaw ang kalakasan ng ating Panginoon. Doon po sa Genesis, nung nakita ng Diyos ang kaguluhan at kadiliman sa daigdig, doon kumilos ang banal na Espiritu. Nung nakita ng Diyos ang pagiging mahina at pagiging bata, pagiging paslit ni David, doon naman siya nagbuhos ng lakas upang matalo ang isang higanteng Goliath. Nung nakita ng Diyos ang kawalan at kamatayan ng Panginoong Jesus, doon naman dumaloy ang kanyang kapangyarihang nagbibigay buhay, kaya nakabangon muli si Kristo mula sa patay. Amen? Kung saan may mahina, kung saan may kadiliman, karupukan at kamatayan, doon naman nagpapakitang gilas ang kalakasan ng Diyos. Amen? Kaya po sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto chapter 12 verse 9. Ang ganda po ng verse na ito. Tingnan niyo yung attitude ni Pablo. Sabi niya, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong dala kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Kung tayo po ay mahina ngayon, kung tayo po ay marupok ngayon, kung paubos na ang ating budget, kung tayo hilong-hilo nakakaisip paano tayo makakabayad, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, diyan natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ang sufficiency natin ay hindi sa ating sarili, ang sufficiency natin ay sa Panginoon lamang. Palakpakan po natin ng Diyos. Verse 10, sabi po ni Pablo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Talagang minsan inaalaw ng Lord na maging down tayo para ma-experience natin yung pagpapalakas ng Diyos. Kapatid, kung mahina ka ngayon, kung mababa ka ngayon, kung ikaw ay walang-wala ngayon, diyan mo naman mararanasan ang pagpapalakas ng Panginoon. At iyan po ang naranasan ng mga Israelita. Kung kailan walang-wala sila, kung kailan gipit na gipit sila, kung kailan wala silang laban sa Edom na sumasalakay sa kanila, doon naman bumuhos ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Kaya sabay-sabay po nating sambitin, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Mas malakas pa, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapit lang kay Lord. Siya ang
kailangan mo. Amen. Ang mga Israelita ay nasa posisyong mababa at aba, kung kaya wala silang maipagmamalaki sa sarili, kundi ang kakayanan lamang ng Diyos. Ang bunga naman ng pagmamataas at pagmamayabang ng Edom ay pagbagsak, gaya po ng nakita natin. Meron pong blessings kapag tayo nagtitiwala kay Lord. Tingnan po natin kung ano yung mga pagpapala na dinanas ng mga taga-Israel nung sila ay magtiwala sa Diyos. Tingnan po natin ang verse 17. Ang sabi dito, pero may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion, at minsan pang magiging banal ang lugar na ito. Ito ang first blessing ng pagtitiwala kay Lord. Maibabalik sa mga lahi ni Jacob ang mga lupain na dati nilang pag-aari. Sino po ang magbabalik? Tao o si Lord? Si Lord. Ang bunga ng pagtitiwala ng Israel sa kakayanan ng Diyos ay restoration o pagsasauli ng mga nawala sa kanilang buhay. Verse 18, ang mga lahi nila Jacob at Jose ay magiging tulad sa apoy na lilipol sa lahi ni Esau, na tulad naman ng dayami na madaling masunog, at walang matitira sa lahi ni Esau. Totoong mangyayari ito dahil ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Makikita po natin ang pagmamayabang ng Edom ay nauwi sa kanilang pagbagsak. Ngunit ang pagpapakababa ng Israel ay nauwi naman sa tagumpay. Narinig niyo po yung sinabi ko? Narinig niyo ba? Ang pagmamayabang ng Edom nauwi sa kanilang pagbagsak. Ngunit ang pagpapakumbaba ng Israel nauwi naman sa kanilang tagumpay. Verses 19 and 20, sabi po dito, sasakupin ng mga Israelitang taga-Negev ang bundok ni Esau. Ang mga Israelitang nakatira sa kaburulan sa kanluran ay sasakupin naman ang lupain ng mga Filisteo. Sasakupin ng mga Israelita ang lupain ng Ephraim at Samaria. At ang lahi ni Benjamin ay sasakupin naman ng Gilead. Sasakupin ng maraming Israelita na galing sa pagkabihag ang lupain ng Kanaan hanggang sa Sarefat. Ang mga taga-Jerusalem na binihag sa Sefarad ay sasakupin naman ang mga bayan ng Negev. Ano po yung one word na paulit-ulit na binabanggit sa verse na ito, brothers and sisters? Sino daw ang sasakop? Bansang Israel. So bigla pong nabaliktad, nagkaroon po ng reversal. Yung dating sinasakop, sila naman ngayon ang mananakop. Ang pagmamayabang ng Edom ay nauwi sa pagkawala ng kanilang lupain at mga ari-arian. Binawi ng Diyos. Subalit ang naging bunga naman ng kababaan ng Israel at pagtitiwala sa Panginoon ay pagkakaroon ng sariling lupa at ari-arian. Muli tingnan mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, ano ba si Lord sa buhay mo? Sabihin mo sa isa pang katabi, baka nakakalimutan mo na ang Lord. Naalala mo lang siya pag Sunday. Pero pagpasok ng Monday, Tuesday, Wednesday, sariling sikap na. Goodbye, Lord. Kasi parang kaya naman natin, huwag po natin kalilimutan ang kwento ni Obadiah. Ang Lord pwedeng i-allow ang mga pagsubok para yung pagtitiwala natin bumalik ulit sa Kanya. Amen? Kaya kayang bawiin ng Diyos ang tagumpay ng mapagmataas at ibigay ito sa mga mapagpakumbaba. Alam niyo ba na ang blessing pwede pong maging curse? Narinig yung sinabi ko? Ang blessing pwedeng maging curse for you. Sa panong paraan? Kapag ka ang blessing ng Lord, ang epekto sa iyo, imbes na magpakainit kay Lord, makalimutan ang Lord. Masasabi mo bang bless yung isang tao na okay, ang dami ng ari-arian, nasa kanya lahat, pero wala nang relasyon kay Lord. Nakakalimutan ang Panginoon. Ang tunay pong pinagpala yung tao na nagtitiwala at nakikinig ng salita ng Panginoon. At kayo yung lahat, brothers and sisters. Amen.
Verse 21, aakyat sa bundok ng Zion ang mga tagapagpalaya ng Israel upang pamahalaan ang mga taong naninirahan sa bundok ni Esau. At ako, ang Panginoon, ang siyang maghahari. Yung kapangyarihan at impluensya ng mapagpataas na Edom ay isinali ng Diyos sa mapagpakumbabang Israel. So ano pong lesson dito? Ang nagmamalaki, next slide, kaya ang nagmamalaki ay nakaranas ng demotion, habang ang nagpapakumbaba ay nakaranas ng promotion. Ang nagtitiwala sa sariling kakayanan ay nakaranas ng demotion, at ang nagpapakumbaba ay nakaranas naman ng promotion. Amen. Kaya mga kapatid, isang bagay lang po ulit ang ipinupunto ng ating pag-aaral at sabay-sabay nating basahin. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Hindi po natin alam kung ilan ang bilang ng araw ng buhay natin. Maaring sa oras na ito, marami po tayong inaasahan. Marami akong suki. Marami akong negosyo. But you know, in His power, in His sovereignty, pwede po yung tanggalin ng Panginoon. That's why, dapat po ang priority natin sa ating buhay, walang iba kundi si Lord lamang. Amen? Kayang bawiin ng Diyos ang lahat ng meron tayo sa buhay. Kaya sikapin natin siya ang maging top priority sa ating buhay. Sa tuwi-tuwi na, dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Bilang pagtatapos po ay nais kong mag-iwan sa inyo ng ilang mga hamon. At nawa po ay sa tulong ng Panginoon maisagawa natin ito. Unang hamon, ipakita po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakalalim sa Kanyang salita, pagpapahalaga sa Kanyang mga salita. Okay? Tingnan mo nga yung katabi, sabi mo sa kanya, masyado ka na yatang busy, kapatid. No time for the Word. Hindi po sapat ang Sunday lang. Amen? Kaya pupunta tayo sa pangalawang hamon. Ipakita natin ang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Amen. At nais ko pong tuldukan ang mensaheng ito sa pamamagitan po ng pagbibigay sa inyo ng isang prayer na aking pong hiniram sa Lutheran Book of Prayer. Ang sabi po ng prayer na ito, help me to remember that in all things, my sufficiency is of you, and that whatever I do is to be done to your glory. Give me joy in my labor, sincerity in my service, and unselfishness in all my striving. Help me to be faithful in all things for the sake of Him who died for me. Pwede po bang ito maging prayer natin ngayong umaga? Sabay-sabay po natin sabihin, help me to remember that in all things, my sufficiency is of you, and that whatever I do is to be done to your glory. Give me joy in my labor, sincerity in my service, and unselfishness in all my striving. Help me to be faithful in all things for the sake of Him who died for me. Yan po ba ang prayer natin ngayon? Nasasambit po ba natin sa ating mga puso, Lord, you are my sufficiency. Lord, you are enough. Kaya Lord, ikaw ang aking priority. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Manalangin po tayo mga. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang reminder sa aming lahat ngayong umaga. May mga araw masyado po kaming abala sa pag-ikot ng mundo, pag-ikot ng aming buhay. Nakakaligtaan namin ang presensya mo. Nakakalimutan namin kailangan ka namin. May mga araw, Lord, hindi namin napapahalagahan ang kapangyarihan ng prayer. Hindi po namin napapahalagahan ang kapangyarihan ng mga salita mo. At nabubuhay kami ng solo.
ng kamilang Panginoon. Ngunit ngayong umaga nakita po namin, Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay at Ikaw ang Diyos na nagpapahiram sa amin ng lahat ng bagay. Kung iibigin mo na mawala ang isang bagay sa aming mga buhay, Panginoon, kaya mong gawin. Kaya Lord, ngayong umaga, kami po'y naluhod sa iyo at inaamin namin, apart from you, we cannot do anything. Kailangan ka po namin, Lord. Naway manariwa sa aming mga puso at isip ang aming mga pangako sa iyo, Panginoon, na Ikaw ay pahahalagahan, Ikaw ay sasambahin, Ikaw ay paglilingkuran. Naway manariwa sa aming mga isip, Lord, ang aming mga vows, ang aming mga promises to you, that we will serve you. Nung nag-umpisa ang taong ito, nangako kami sa iyo, Lord, papahalagahan namin ang word mo. Tisimulan namin ang spirit-filled household. Lord, salamat dahil nagpapaalala ka. Salamat, Lord, may mga araw na pinipitik-pitik mo rin kami para magising kami sa katotohanan. Oo nga, hindi ko kaya kung wala si Lord. We need you, God. We need you every day. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tatawagin ko si Pastor Nestor for our communion service. Buksan po natin ang ating mga elements sa tangan. Hallelujah. So, kagabi ho ay communion. Kasi ako dadalhin sa ospital. Tumaas ang aking blood pressure ng 224 over 104. Ay napalala pa ng Espiritu na maalala siya. Nalala ko yung communion. At sabi ko kay Diyos, pakihanda mo ng dadalhin ako pakihanda mo ng communion elements ang muna yung namin. Dalawang sabi after matapos namin yung communion, ay nagpatingin ako ng blood pressure, bigla na nagbuba sa 180. At hindi na nagkastusan. Bago, after 10 minutes, naging 160. Kapag naging 140, nakita pala sa sabi. Kaya po rin ang Diyos. So, sa pagkakataon ito, kasama natin ang Panginoon. Sa pagitan ng Kanya, sa pagitan ng ating tanang tinapay na nagkisimbolo ng katawan at inumin na nagkisimbolo ng Kanyang dulo. Tapos po natin ang tinapay. Sabi ho na salita ng Diyos. 1 Peter 2:22, sa Kanyang mga latay tayo ng sigarin. So, lalala ko yung gabi. May katotohanan ng mga salita ng Diyos. At ako may nag-pray na may ginawa na si Lord para sa akin. Hindi isawat ko para pa na nagpapagaling sa akin. So as you take this, claim your healing. Amen. Then, nagapin po natin. I-declare na lahat na may sakit at mga may pangangailangan ay pinagaling na Panginoon. Nagkaroon ng solusyon ang ating problema because He sacrificed for us. Ito ang reverse na nangyari. Kinuha niya, inakon niya ang ating mga sakit sa kayo tayo magkaroon ng completeness. Amen. Tapos kung natin ang inumin, nag-isimbolo ng dugo ng Panginoon. Sinabi mo ng Panginoon. Sabi niya ho doon sa 1 Corinthians 2:11, bago. Nung itaas niya ang inumin, pagkatapos ng kasalanan, sinabi niya, ito ang bagong kasunduan na pinag-idipan ng aming dugo.
bubulto para sa kapatawaran ng kasalanan nasa kita. Tayo ko pinatawad na sapagkat siya ay nagbayad na ng kanyang precious blood. Amen. So, we are freely forgiven. Takapit po natin ang siguro ng ating kapatawaran. You are free. In Jesus' name, amen. Amen. Pagiging po ang Panginoon. Good morning po ulit sa ating lahat. Sabi nga po, napakaganda po nung mensahe ng ating pastor. Minsan sa ating mga buhay, nagiging po tayo parang ego. Pero ang mahalaga po doon, sabi nga po, bumabalik tayo sa ating Panginoon. At sa pagbalik natin sa ating Panginoon, nararanasan natin yung kalakasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ngayon po umaga ay muli po ay dadako na po tayo sa ating pong covenant na kung saan sabi nga po, ito pong covenant natin, hindi lang po natin binibigkas. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay responsable sa bawat pagbigkas nito pong ating covenant na ito bilang tayo po ay iisa sa pamilya ng ating Panginoon. Amen po. Sabay-sabay po natin bigkasin yung kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tayo may makakaupo na mga kapatid. At sa umaga pong ito ay muli ay nais po natin i-welcome ang ating pong mga guests at mga newcomers sa umagang ito na pwede po bang tinawag po yung pangalan nyo, makitayo po kayo muna sandali dahil papanalangin po namin kayo. Nasaan po si Sister Victoria Beckman? Victoria Beckman, tayo lang po, doon lang po yan. Victoria Beckman, Micaela Fronda, at saka po si Chris Dayton Fronda. Tayo po tayo. Ayan, tuloy po ang Panginoon. At tayo ngayong umaga po, mga kapatid, extend po natin yung ating mga kamay sa ating po mga kapatid. At tayo po ay mag-speak ng blessing sa kanila pong mga buhay. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong mga kapatid na ito na ngayon lang nakarating dito sa aming pong bahay-sambahan. Salamat Panginoon na nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa kanila. Alam niyo po Panginoon kung ano yung kailangan nila Panginoon. Alam niyo Panginoon kung bakit sila nandito Panginoon sa umagang ito. Alam namin Panginoon na ikaw ang nagdala sa kanila. Hindi po aksidente na sila Panginoon ay nakasama namin sa araw na ito Panginoon. Ang dalangin namin o Diyos, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay Panginoon. Nawa po sila Panginoon ay makita Panginoon o maranasan din nila Panginoon ang pag-ibig na minsan Panginoon ay pinaranas mo rin sa amin Panginoon. At bilang isang pamilya Panginoon ay binibigkas po namin ang pagpapala sa kanilang mga buhay Panginoon. Salamat Panginoon, ano mga pangangailangan nila, inabot mo na Panginoon at pinagpala mo na sila sa araw na ito. Muli o Diyos, ito po ang aming panalangin. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Ayan, nagdako na po tayo sa ating pong mga announcement. Ayan, ang ating pong Sunday School for kids, tuwing Sunday syempre, for ages 3 to 11-year-old. Marami pong matututunan ng mga bata dito. Kung makikita niyo po yung mga
It's a day of praise, worship, and honor God, for indeed He is great and greatly to be praised. Amen. A day also to proclaim His glory and goodness. Amen. Kaya sabi po sa awit 96 verse 8, ibigay ang papuring nararapat sa Kanya, magdala kayo ng handog at pumunta sa templo. Malinaw po na isa sa paraan ng ating pagsamba ay ang pagkakaloob sa ating Panginoon. Ang pagbibigay po ng ating mga kaloob at handog. Amen? At dahil nga po, because God is a giving God, gaya po ng sabi sa John 3:16, binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na nakakaisa-isa niyang anak upang tayo hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang response, ano po kaya ang maganda natin gawin? So, puri ng Panginoon. So, si Lord ang nagbigay po sa atin. Hindi lang po material na bagay, hindi lang po bahay, kundi kanyang buhay na ipinagkaloob sa akin. Kaya, bilang ganti, ano po kaya ang pwede nating ipagkaloob sa Kanya? Lalo pa, sabi niya sa Deuteronomy 8:18, na siya rin yung nagbigay sa atin ng kakayahan para tayo ay managana. So, hindi po pala sa dahil tayo matalino, dahil tayo ay magaling, kung kaya tayo po ay nakakapag-produce ng ating mga kayamanan, ng ating mga, kung kaya tayo ay nagtatamasa ng kasaganaan. Kundi ang katalinuhang ito, bigay din po ng Panginoon, kaya atin itong nararanasan. So bilang ganti, ano po kaya ang ating dapat ibigay? Sabi ni Pastor Jospa, paulit-ulit kanina, we need the Lord. So si Lord lagi ang ating kailangan. Siya yung nagbibigay sa atin. Siya yung nagpapala sa atin. Kaya bilang ganti, handa na po natin ang ating mga kaloob at handog. Hawakan po natin at ating ipanalangin. Yan ang Panginoon. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa kaloob at handog na ito ng aming mga kapatid. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakakasali sa ganitong gawain, Panginoon, na makapagbad kami ng nararapat para sa iyo, Panginoon. Alam po, Diyos, na ang bawat isa ay pinagpala mo na kung kaya, Panginoon, kami nakakapagkaloob. At alam po, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy mo pang pagpapalain at pananaganain, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang gawa ng aming mga kamay at patuloy na maabot ang aming mga pangangailangan. Magpagkaloob sa amin, O Diyos, ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. See you next Sunday. God bless you.